Isa to sa pinaka-goods na nakita ko sa unit na to. Galing sa kanyang tangke. So yung diesel dadaan dito mga boss. Ayan, patungo sa kanyang. Ayan, dito. Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, ang unit pala natin is Toyota Dyna. Double cab pala ang unit na to at meron ding single cab. Napaka-goods mga boss at ang pogi. Gaya ng pinalit niya sa'yo. Ay! At alam nyo ba na gustong gusto ko ang mga units na to? Dahil bukod sa napakaganda ng styling at pangmalakasan din ang power plant nito mga boss. Punta muna tayo dito sa loob. Ayan, makikita nyo mga boss ang linis ng pormahan niya, naka-fabric seat at napakaluwag ng space gaya niya. Ay! At pailaway na natin yung mga pera sa dashboard. Ayan, 73,546 ang odo nito mga boss. Napakabata pa. Niligawan mo na. Ay! At promise talaga mga boss, napakaliwalas ng loob nito. At naka-automatic transmission nito mga boss at meron ding manual nito. At silipin natin ang kanyang VIN plate sa gilid. Ayan, naka 1K DFTB lang naman ang engine nito. At ang manufacturing date nito is 2021. So ibig sabihin 3 years pa lang ang unit na to mga boss. Ayan, naka 15-inch steel rims sa harapan. At ang type ng suspension sa harapan ay torsion. Same lang ng Hi-Ace. Dahil almost the same ito ng specs ng Hi-Ace dito sa Japan. At punta naman tayo dito sa kanyang second door. Ayan, makikita nyo may plywood dito dahil nilalagyan nila ng gamit. At napakalaki talaga ng space dito mga boss. Kaya siguro mga 6 na tao dito. Basta hindi lang sing laki ni Majin Buu o di kaya Winnie the Pooh. Ayan. Siguro kapag ito ay naging surplus sa Pilipinas, napakamabenta nito mga boss for sure. At malaki din ang space dito sa ilalim. Pwede mo ilagay yung kapitbahay mo na marites. Di bali nang dyan siya magtiis pero aircon naman at least. At dito sa kanyang cargo box sa likod ay dinangaw-dangaw ko na nga dito mga 6 na dangkal or 5.5 feet ang sukat nito. Mukhang same lang sa mga Isuzu Elf. At yung likuran gulong is 13 inches. At all in all sa build ay napaka-goods mga boss. At dito naman tayo mga boss. Ayan, makikita ninyo. May naalala na ba kayo sa dashboard na to? Parang dashboard lang ng DE17, di ba? Solid. At may 7-inch LCD display din sa harapan. At dahil almost the same sila sa Suzuki, meron ding cup holder dito syempre. At dito na tayo sa kanyang power plant mga boss. Ayan, 1KD engine. Napaka-goods talaga nito. Isa to pinaka-paborito ko na engine mga boss for sure. At syempre kapag hindi tayo sanay sa electronics, napakagulo talaga nito tignan. Pero kapag alam mo na to, pera ang tingin mo dyan. Wow. At syempre naka-timing belt pa to, pero walang problema. Basta maintenance mo lang ng mabuti para sa huli ay hindi ka magsisi. At malaki rin ang radiator nito dahil truck na nga ito mga boss. Ayan, napaka-goods. At dito tatanggalin muna natin yung gulong para makita nyo ang mga brakes nito. At fast forward natin para sabihing mabilis magtrabaho, baka dagdagan ng ating sweldo. At syempre pukpok tayo ng martilyo. So hindi naman pare-parehas yung mga axle. Lagyan muna natin to ng padanlog para mabilis makuha. At lagyan natin ng mga bolts para ma-extract siya palabas. At patuyukin lang natin gamit yung ating cordless na nabili sa Amazon. At change extension tayo dahil masyadong mahaba. Ayan, paunti-unti mga boss dahil kapag pinwersa mo yan, dudugo yan. Dugo virgin pagod. So kung makikita niyo yung pinupukpok ko mga boss, ginawa talaga yan para pukpukin. So huwag kayong basta-basta pukpok ng pukpok kung saan-saan, dyan lang mga boss. Ayun, after 1 minuto at 1 oras, natanggal na. At syempre, bubunutin mo talaga para iwas disgrasya. Baka bukas ikaw ay maging ama. Ay! At gagamitin natin si Philip Salvador screwdriver dito. At matapos nating matanggal yung mga screw, ay gugulatin natin tong bearing nut retainer. Wow! At syempre, hindi mawawala yung tuyok-tuyok natin. Yun, ang bilis. At mag-ingat kayo sa pagbalik nito mga boss. Dapat shoot talaga sa butas para buhay ng bearing mo ay hindi agad magwakas. At dito, gamitan natin ng pauyog-uyog para mabilis lumabas ang bearing ba. At syempre, hindi na tayo gagamit ng tire jack. Ang liit lang ng gulong na to. Bira hadol. Ayan, tanggal na agad. Ayan, kita na natin yung kamatuoran sa brake nito. Ayan, naka dual wheel cylinder. Ibig sabihin, mas malakas yung puwersa at effective yung braking. At sa pag-check ng mga dust boots, ayan, wi-on lang mo ng guma mga boss. Pero wag mong gagayahin kapag hindi ka marunong gumamit ng plier. At dito, silipin natin ang pang-ilalim nito mga boss. Kung goods ba? Kung makikita ninyo, same lang siya ng pang-ilalim ng Hi-Ace. Ayan, kaya hindi kayo mahihirapan sa mga parts nito. Maybe not all, pero almost the same talaga mga boss, pati mga brakes nito. Kaya isa talaga to sa mga aabangan ko sa Pilipinas kapag naging surplus na. At diba, naka 1KD ang engine nito, pero hindi sila the same ng transmission mga boss. Dahil in-upgrade talaga nila into heavy duty yung transmission niya. So mas malaki ang transmission nito kumpara sa Hi-Ace dahil sinadya talaga for extra load. At syempre dahil truck na to, mayroon ng center parking brake at present din ang catalytic converter at mga sensors para sa pera nating mga mekaniko. At syempre yung turbo na napakamahal. Sana naging turbo na rin ako para mahal niya rin. Ay, at yan yung exhaust system niya mga boss. At dito may makikita rin tayong proportioning valve para makontrol ang braking sa likod depending sa load ng sasakyan. At syempre upgraded na rin ang kanyang rear differential dahil heavy duty na, pang truck na talaga mga boss at napaka-goods ng pormahan niya. At syempre hindi mawawala yung spare tire. At dito nakalagay yung kanyang priming pump at saka battery. At balik tayo
dito mga boss, isa to sa pinaka-goods na nakita ko sa unit na to. Galing sa kanyang tangke. So yung diesel dadaan dito mga boss, ayan, patungo sa kanyang, ayan, dito, naka-dual fuel cooler lang naman to mga boss. So ibig sabihin, naintindihan talaga ng Toyota na kapag mainit yung diesel na papunta sa tangke, galing sa return na mainit na makina, ay magbabago talaga ang viscosity nito. At reminders mga boss, yung diesel fuel lang ang lubrication ng high pressure pump. Kaya napaka-importante na nasa tamang temperatura ang diesel na papasok sa ating high pressure pump. Kaya good job, Totoya Toyota. So explain ko mga boss kung wala kayong fuel cooler kung diesel engine yung sasakyan ninyo. Kaya nung una, sinasabi ko talaga na huwag kayong mag-low level sa inyong mga kargang diesel. Halimbawa, andito na siya. So kapag wala kayong fuel cooler, syempre nagsisirculate yan dahil hindi naman lahat nasusunog doon sa engine. So mainit yung return na fuel galing sa mga injectors. Kaya mabilis mag-init ang fuel sa tangke kung maliit lang yung laman. Kaya ideal talaga minimum of 1 port at mas ideal i-maintain mo sa half or higher kung walang fuel cooler ang sasakyan mo. Para iwas magka-problema ang inyong high pressure pump, baka mag-produce na ito ng metal particles at papasok doon sa ating mga injectors at masisira. So that's it. Sana may nakuha kayo. Huwag kalimutang i-share at mag-comment at i-heart mo na rin. So thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.